oras po natin ay 7:27. Okay, so it's a good thing na rin siguro na hindi ako sigurado, no? It's a good thing na talagang ang prayer meeting po natin is aim for prayer talaga. Okay? Kasi hindi naman natin sa isinasantabi ang Bible, which is nagagawa naman natin yan every devotion. So pakisama na lang ho sa panalangin that in 2025, next year, ilang linggo na lang naman din, December na, makapag-develop na po tayo ng mga preachers. Sabi ko nga po, na from time to time, tuturuan na po natin sila on how to stand and to deliver 10 to 15 minutes of message. So, ganun po yung magiging natin. So, lahat po ng boys natin, most likely, ang itatalaga po natin dyan. So, kasama rin po ating mga Bible school student. So, again, kailangan ko po ang suporta po ninyo na ipanalangin po sila. So, bagaman sinasabi ko po ito, kung wala po ang suporta ninyo sa pamamagitan ng panalangin, encouragement, and ano pa ba? Support, hindi mo mapangyayari mga bagay na ito. Okay? So, dumako po muna tayo sa isang talata na pagbubulayan natin, and then we will have a short reading po muna. So, buksan po natin in 1 Corinthians chapter 3. Verse 9 hanggang verse 14. Hanggang 15 na. Okay? 1 Corinthians chapter 3, verse 9 hanggang verse 15. At ganito po ang ating matutunghayan. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. According to the grace of God which is given unto me, as a wise master builder, I have laid the foundation, and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble, every man's work shall be made manifest. For the day shall declare it, because it shall be revealed by fire. And the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work abide which he had built thereupon, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Ama, hiningi po namin na patuloy niyo po kaming samahan as we meditate on your word, Father. Tulungan niyo nga po, Panginoon, na wala po kaming ibang maisip, kundi ang pagbibigay lamang po ng kalwalhatian sa inyo. Tulungan niyo po kami na maging kaaya-aya po sa inyo ang gawain ito. Ito po ang aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mari na po tayo umaupo. So sabi ko nga po, this coming Saturday, yan, ang pinakahintay po nating medical mission. So all is prepared na, especially doon sa gagamitin po nating mga materials. Meron na ako nakitang record, gumawa ka ng record, di ba? Yung pagsusulatan ng mga names nung natin. Okay. Maging handa po tayo. Okay, sabi ko nga po, hindi lamang po ito basta gawaing pisikal, ito po ay spiritual na gawain. And when I say spiritual na gawain, as far as we know, as a believer in Christ, tayo lang po yung nakakaintindi na ito po ay spiritual. So we need to approach this kind of ministry as spiritual. So dahil ito po ay labang spiritual o pakikibakang spiritual, gagawa po ang kaaway o gagawin niya lahat para pigilan, para masira, ma-discourage, ma-disorient, magkaroon ng refocus ang ating atensyon sa paglilingkod sa ating Panginoon. Now, dito sa ating talata, okay, ito po ay paalala lang. So, nais ko lang po ibigay ito bilang paalala na anuman ang ating ginagawa, gaano man ito
gaano man kalalim ang pagnanasa natin maging perfect, tatandaan nyo, ang tatanggap ng papuri ay walang iba kundi ang ating Diyos. Everything that we do is just like, parang paglalagay yan ng pera or pag-iipon yan sa isang investment, ika nga. Okay? So, ang sabi kasi dito, ganito, no? Sa verse 9, for we are laborers together with God. Huwag natin kakalimutan yan. Kasama natin ng Diyos, pero higit sa lahat, ang Diyos ang tatanggap sa lahat ng ating pagpapaguran. It has nothing to do with you. Hindi para masabing magaling tayo, mabait tayo as a ministry, but rather, again, para maibalik o maibigay po natin ang papuri na karapat-dapat po sa Diyos. Kasi dito sa talatang ito, nagkakaroon ng tinatawag po natin pagtatalo-talo ang mga mananampalataya. Okay, nagkakaroon ng dissimulation or pagkabahabahagi. Kasi nga, ang nakikita nila ay ang kagalingan ng kanilang mga leader. So sabi nila sa mga naunang verses, ako kay Pablo, ako kay Apollos. Ngayon, explain ni Paul, ang lahat ng ginagawa natin, para lahat sa kapurihan ng Panginoon, hindi sa para kanino mang tao. Ngayon, kung gumagawa man tayo ng todo-todo, ika nga, ito ay pag-i-invest po ito. Tingnan po natin. Verse 10, according to the grace of God which is given unto me as a wise master builder. Tingnan po ninyo. So, pag sinabi master builder, tagapagtayo, tagapagbuo. Okay? So, meaning to say, a person should have a skill, ika nga. So, it is expected po sa atin that every ministry na ginagalawan po ng church na kabahagi kayo, dapat, ginagawa niyong specialization. Nabubulol ako. Kinakailangan dalubhasa tayo dyan. Nagigets? Mga kapatid, at first, siguro isipin nyo, hindi kayo magaling, but as you go along the way, we have the Spirit of God. The Spirit will empower you. The Spirit will guide you. And definitely, the Spirit of God, it can make us victorious kahit tayo matagumpay. Bakit? Ginagawa natin ito para sa Panginoon. I remember that some of you at first natatakot magbahagi, natatakot mag-special number, natatakot kayo sa maraming bagay, but later on, lumipas sa maraming panahon, alam yan, nakikita niyo yung bunga. And you have to understand na hindi kayo yun, kundi ang Diyos na gumagawa sa inyo. Amen? So dito, I have laid the foundation and another buildeth thereon. But let every man take heed how he buildeth thereupon. Meron kasi mga pagkakataon, eto makinig kayo that even pastors, halimbawa, nag-preach ako, let's say for example, about giving. Tagal na, So, with a small effort that some of you, iilan lang yung nakakaintindi. Okay? And lo and behold, may darating na bagong preacher, magtuturo po siya about giving. Mas marami nakaintindi, siguro out of cleverness siguro. But all in all, ang Diyos po nagbigay niyan. What's the point? Minsan, bilang isang pastor, mapapaisip ka, binigay ko naman ang lahat. Kaya sinasabi ni Apostle Paul po dito, ano man ang ginawa mo, alam yan ng Diyos. Okay? Hindi ka dapat magtampo, hindi ka dapat, mag-seek ng validation sa ibang tao. Bagamat nangyayari ho ito, Bakit ganon? Ginawa ko to, sinabi ko to, bakit sa iba sila lumago? Yung tipong ganon. Kahit saan ang respeto, even in the ministry. Kaya nga sabi ng Panginoon dito, mag-ingat po tayo Diba? Sabi diyan, take heed how He buildeth thereupon. Kung gumawa ka sa Panginoon, kagaya ng anumang giving, basta ibinigay mo yan sa Panginoon. Ang tanong dito, ginawa mo ba ang lahat para sa Panginoon? Because if not, baliwala. Nagigets? Take note ang ating pong kasiyahan o ang ating pinapasaya ay hindi ang ibang tao, kundi ang Diyos. Kasi kung magiging batayan po natin ng kalubusan ng pananampalataya ay mapasaya ang tao, tandaan niyo to we fail as a minister or giving glory to God.
What if, kung sa Bread for Life po natin, yung mga times na nagpa-graduate tayo ng, alam mo yun, 50 plus lang, dapat ba tayong tumigil? Hindi. Nagigets po ninyo? Kasi kahit na 100 ang ating na-invite during that time, tapos konti na lang ang nagpa-graduate, yung hindi sumama noon, nakapagtanim pa rin po tayo noon. So sa part ng mga nag-minister, wag ko kayong malungkot. Okay? Sapagkat, again, ginawa dapat natin yung lahat na magagawa natin kasi hindi tayo nagpapasaya ng tao, hindi nakasentro ang ating paningin, ang ating effort sa tao, kundi sa Diyos. Tuloy po natin. Verse 11, for other foundation can no man lay than that is laid, which is Jesus Christ. Ano ibig sabihin nito? Baka naman kasi sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, yung mga tumanggi, yung mga sarap ninyo, tinapon yung tracks, pinunit yung tracks. Hindi nyo alam, baka mamaya may naitanim na sa kanya, kaya sila nababatrip siguro, paulit-ulit. Baka hindi pa panahon nung ikaw, pero nakapag-contribute ka na kasi napaalalahanan siya na alam mo yun, sa punto ng buhay niya, meron nagbahagi sa kanya ng salita ng Diyos. Kaya mo kayo magtatampo na kapag nagbahagi, ang expected mo, dapat makikinig sila. Hindi ho ganun yun. Kasi yung mga taong ito, sila'y patay. They are dead and they are dying. Tanging ang Diyos lang ang pwede makapagpabuhay sa kanila at ang tanging mo lang magagawa ay magpagamit sa Diyos. So when we do evangelism, okay, sa medical mission, you try everything, ngingiti ka, kakamustahin mo sila, meron talaga magsusungit. Pero wag nawang mawawala yung demeanor mo as a believer in Christ. Because then again, sabi ko nga, we are not serving people, we are serving God. Which, okay, deserve all glory, all strength na pwede po nating maibigay. Tuloy natin. Sabi dyan, 12, now if any man build upon this foundation, gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. Notice dalawang hati. Yung mga pagdumaan sa apoy, magiging dalisay, kagaya daw yan ng ginto, okay, silver, pilak, and precious stones. Okay? Tapos yung isa naman, wood, hay, stubble. Tapos ang sabi ng 30, pinaliwanag niya, every man's work shall be made manifest. Dito ko kayo kakausapin. Okay? Kasi lahat tayo gumagawa eh. Ang tanong, anong klase ng paggawa meron ka? Kasi sayang eh. Ando doon ka na eh. Ngayon, kung hindi magiging totoo ang paglilingkod mo sa Panginoon, ang pagsuserve mo sa Panginoon, sayang. Lalo na kapag ang motibo mo mali. Nakikinig po ba kayo? Kasi sabi dyan, no, every man's work shall be made manifest. Balang araw, makikita ng lahat kung anong klaseng paglilingkod ang ginawa po natin. Bakit ka nagbigay? Alam yun ng Diyos. Bakit ka maagang gumigising? Alam yun ng Diyos. Even the things na palagay ninyo na walang bunga, yung pinagalitan ka and yet nagpapatuloy ka pa rin, that is something. Alam mo, natutuwa ako kasi hindi ganyan sa ibang church eh. Okay? May mga ilang pastor ang kausap ngayon, they are discouraged kasi nga, kino-correct yung mga member, lumalaban yung mga taong ito. Hindi na nag-a-attend, tapos sinichismis pa yung pastor. Unlike kayo, sanay na kayo. Diba? Pag maninyo niya mo itang, alam yun, ayun ang maganda ron. Maganda yun. Kasi walang portion sa isang mananampalataya na itinutuwid ka, pero hindi ka nagpapatuwid. Walang paglago dun eh. Diba? That is why this church, hindi ho tao magaling, kundi ang Diyos ang magaling. Kasi sabi ko nga, wala dapat itataas, kundi ang Panginoon. Ngayon, bilang isang mapagpasalamat na puso, kinikilala natin yung mga ginagamit ng Panginoon. Amen? So, tuloy po natin. So, the day shall declare it because it shall be revealed by fire. Okay? So, yung fire po dito, ito po yung manifestation. Ito po yung paglalahad. Ito po yung pag-unveil
Hindi pwede kasing gusto mo lang. Gusto ko po na pinagpe-pray ko ng pamilya ko nandito. Kung walang gawa, walang kwenta yun. Desire lang yun. Dapat nakikita. You see, every one of us, lahat tayo will give an account. Magsusulit tayo. Naririnig niyo po ba ako? Kaya hindi kayo dapat magalit sa pastor. Kasi pag umarap kayo sa Diyos, hindi mo naman kasama ang harap ang Diyos, hindi mo naman kasama ang harap ang pastor mo eh. Ikaw mag-isa. At wala kang pwede maidahilan. The way you respond to every situation, ikaw yun. Hindi mo pwede sisihin ng ibang tao. So kung hindi ka marunong gumalang sa magulang mo, hindi ka marunong gumalang sa pastor mo, hindi ka marunong gumalang sa oras ng gawain na dapat binibigyan natin to ng totoong pagpapahalaga, sayang. Okay? Sayang. Tuloy natin. So, 15, if any man's work shall be burned, ano sabi dyan? 14 pala. He shall receive a reward. Sabi naman ng 15, if a man's work shall be burned, masusunog, mawawala, mapapatunayan na hindi totoo ang paglilingkod mo, ang sabi dyan, okay, 15, he shall suffer, ano daw sabi? Loss. Bakit sinabing loss? Ando doon eh. Sayang. Okay? But he himself shall be saved, yet so by fire. Hindi ibig sabihin na hindi ka naglingkod, hindi ka naligtas. Ligtas ka pa rin naman. Kaso nga lang, anong klaseng paglilingkod or sabihin natin, dapat nagkaroon tayo ng ugali na mapagpasalamat na puso kung ang paraan ng paglilingkod natin ay hindi tunay. Nagigets po ninyo? So again, balik tayo. So ngayong Saturday, magkakaroon po tayo ng medical mission. Okay? So, anong dapat po nating tandaan? So, ulitin ko. Una, greetings. Okay? So, good morning po. Okay? Hindi yung morning po. Okay? Yung ngiti, ha? Kasunod nun, syempre, yung pagsasabi po natin or pag-state po natin ng purpose on what's happening there. So, anong pwedeng kadikit yan? Good morning po, welcome po sa medical mission. Okay? So, tanungin nyo, mag-create kayo ng ideas on how to prolong the conversation. Pwedeng tanungin nyo yung pangalan, edad, at anong purok. Hindi pwedeng sabihin anong baryo, bekuran nga eh. Di ba? Anong purok? Okay? Magkaroon na kayo ng learn how to converse with people. Okay? Sunod po nun, kayo lang to sa isip nyo lang. Isipin nyo kagad kung bakit siya nandoon. What's the need or what's the problem? Anong kailangan niya? Papagamot, ano pa? Restate that. Siguro, nag-aalala yan. Kasabay nun dun yun eh. Ano pa? Pag-aalala, may matinding pangangailangan, expect nyo na kagad yan. So as you converse, good morning po, yan, welcome po sa aming medical mission. Ngayon, kung pwede yung itanong, di ba? So bukod po sa pagpapagamot, ayan, kami po ay nandito para mag-provide po kami ng spiritual na pangangailangan. So ipapasok nyo na yon. Kasi karamihan ng may karamdaman na nagpupunta sa medical mission, bukod sa karamdaman, meron po silang iniisip na alalahanin o problema. So, bago po tayo pumunta doon, pwede po ba kaming makapagbahagi sa inyo? Tapos, may pag-pray po namin kayo. Huwag ko kayong mag-alala, sandali lamang po ito. Ganun na siya kasimple. Okay? Nagigets? So, as you tell them about the need or the problem, ilalahad natin ngayon kung ano yung solution na tinatawag. So, i-state nyo muna. Tandaan nyo, ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, lagi ho tayong humahataw sa kasalanan. Pastor, hindi lahat at ease pag-usapan yan. Tama ho kayo. Kaya ang ginagawa ng maraming churches, wina-water down nila ang salvation. Ngayon, kung ayaw nilang marinig, it's up to them. Wala naman silang magagawa. Sila lang naman yung nagpunta doon. Hindi ko sinasabing pipilitin nyo sila. But somehow,
Di ba? We will try our best para marinig nila yung gospel. Alam niyo ba kung bakit may karamdaman? Kasi nagmula ito sa kasalanan. Kasalanan ang dahilan. By the way, yung tracts, pamimigay natin. Reynalyn, paalala ko nga pala, papaprint pala tayo. Kasalanan ang dahilan kung bakit ang lahat ng tao ay magkakasakit. Naniniwala ba kayo? Lahat ng tao nagkakasakit. Siyempre, oo yan. And eventually, saan sa gusto, kahit na uminom ka ng maraming gamot, marami kang pampagamot, hahantong lang yan sa isang bagay, ano yung kamatayan. Okay? Dahil ang buhay po, hiram lang, babalik natin sa Diyos. Palagay niyo po ba, dahil ang lahat ng tao nagkakasala, tatanggapin tayo ng Diyos. Ngayon, ang thinking nila ganito, mabait naman ako eh. Tama? So, paano yan? So, i-quote nyo lang na hindi sa pamamagitan ng gawa maliligtas ang tao. In fact, itututok niya lang sa salitang kabanalan. Pag sinabi mong ang Diyos banal, ayaw niya kahit konting kasalanan. Lagi na dinadivert, ang Diyos pag-ibig, tama po kayo doon. Kaso nga lang, hindi lang yan ang katangian ng Diyos. Ang Diyos ay banal. Kahit konting kasalanan, ayaw niya yan. Basta ang goal natin, mapaunawa sa kanila na ang tao makasalanan, specifically, yung kausap ninyo makasalanan. Ito na yung mabigat. Sabi ko nga, ayaw ng tao yun eh. Okay? So sabihin na natin, ang tao nagkasala at hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Anong ibig sabihin nun? Explain niyo, kahit tumutulong kayo sa, nagbibigay kayo sa mga pulubi, kahit na nagsisimba kayo araw-araw, lahat ng ito ay baliwala kapag hindi natin kikilalanin ang ginawa ni Jesucristo. Doon tayo papasok sa solusyon. So ano yung solusyon? Bakit bumaba sa lupa si Kristo? So anong sasabihin natin? Kasi siya lang ang tanging pambayad ng kasalanan na problemang itinututok natin ngayon. Nagigets? Dahil siya ang pambayad, ano magiging response mo? Sampalatayanan ang ginawa ng Panginoon. Okay? Although yung word na pagtanggap is good, it is very shallow. Sinabing sampalataya, nakakibato kasi niyan, naniniwala ka kahit hindi mo nakita, tapos kasabay din nun ang pagtalikod sa kasalanan. Tandaan yan, yun ang pananampalataya. Okay? Pagtalikod sa kasalanan at pananampalataya sa Diyos. Hindi pwede na hindi nyo sasabihin ang repentance kasi yan ang nawawala sa evangelism ngayon. Okay? Nagigets po ba? Ulitin ko. Greeting. Okay, good morning po. So, welcome po sa ating medical mission. Yan, siguro, kaya ho kayo nandito dahil magpapagamot po kayo. Okay, nandito naman kami upang magbigay hindi lamang po ng tawag dito, hindi lamang pagbibigay ng atensyon sa medical, kundi pagbibigay din ng atensyon spiritual. Okay? So, pinakilala yung medical mission, tapos anong purpose mo? Bakit ka nando doon? Yun nga, magbabahagi. Kaso hindi nila maintindihan yung nagbabahagi ng salita ng Diyos eh. Ang maintindihan nila, alam mo, may gagawin ka doon, so spiritual matters. So, state na problem. Alam niyo po kasi, kahit makakuha mo lahat ng gamot, di ba? Makausap mo lahat ng pinakamagaling na doktor, lahat ng tao magkakasakit pa rin. Lahat ng tao hantong sa isang kalalagayan, kamatayan. Kaya sinisigurado namin na bawat pumupunta dito ay makapakinig ng salita ng Diyos. Okay? So, hayaan niyo po akong magbigay o may paliwanag ito ng 5 minuto. Okay? Ulitin ko, ano yung gagawin natin? Paliwanag, kasalanan. Ang naging dahilan na lahat ng bagay. Solusyon, sino? Si Kristo. Okay? Anong response natin? Sumampalataya. Pag sinabi sumampalataya, tumalikod sa kasalanan, lumapit sa Panginoon. Okay? So kapag sinabi niyo na tinatanggap niyo po ba ang mga pananalitang ito? Sumasampalataya ba kayo sa Panginoon? Pag umoo, okay, pwede po ba tayo manalangin? Doon pa lang siya papanalangin. Okay? So, para mas maganda siguro, itong araw na ito, state nyo yung date, ito po ang araw na tinanggap nyo ang Panginoon kung tunay yan sa puso po ninyo. Okay? Nagkakaintindihan po ba tayo? Tapos, habang hindi pa, kausapin nyo pa rin
Tapos tanungin ninyo kung willing po bang magpa-Bible study. So, susulat nyo, greeting, okay, state the purpose, hindi lamang ng medical mission, kundi ikaw, okay, and then tell them the problem, okay, and then next to nun, give the solution, which is the Lord Jesus Christ, and then you pray, manalangin. Pagkatapos mag-pray, kausapin niyo kung willing bang magpa-Bible study. Nagigets po ba? Okay. Pagkatapos ng solution, pray. Pagkatapos ng pray, ask them if they want to have a Bible study. So, ganito mangyayari. Makinig. Kailangan nyo ng partner. Kasi kinakailangan nyo ng may kasalitan. Okay? Kailangan natin at least ng 10 pairs. 10 pairs. So, ilan lahat na katao yan? 20. Nagigets? 10 pairs. Tapos yung the rest, pwedeng maging taga-assist. Okay? Taga-assist, taga-assist kung saan dadalhin. Let's say, for example, magkatandem. Halimbawa lang, si Ate Luz at si Lemuel. Ang mag-a-assist, si Itel. Si Itel, dadalhin niya dito. Okay? Dadalhin niya kina Ate Luz. So, pagkatapos nun, nakausap, ito na yung color nung, pakita nga natin yung color ng mga, para makita nila. Yan. So, yung kulay blue is the dental. Dental, wala akong mental ha. Dental. Tapos, yung violet, purple, optal, sa mata. Ngipin, mata. Tapos, yung number 1 is medical. Okay? Just to make sure, padala rin ka ng face mask. Okay? And alcohol. Ha? Just to be safe. Hindi ko naman sinasabing masaya lang tayo. Pero syempre, may mga sakit yun eh. Okay? Ayaw natin mag-cause ng panibagong pandemic. Pero at least malaman nila that we're prepared. Okay? So, i-assist. Tapos, pagka-assist, tinitingnan din ng mga nag-a-assist kung kinakailangan ba ng tubig nung sa ano. Although, marami din naman doon. Diba? May mga makasama tayo sa barangay. Upuan, may mga upuan po doon, tita, pa-provide naman. Tapos may tent na rin naman doon. Hindi ko nga lang alam kung may tent para sa atin, sa mga mag-share. Baka meron, sana. Apo, yon. Kasi habang naghihintay sana. So, ang mangyayari siguro niyan, anong oras po ang start, tita? 7. Pamaga tayo doon. So, mga around 6, dapat ando doon na tayo just to prepare and to pray for the place. Daan nyo, ha? Kagaya ng principle na kay Joshua. Everywhere they go, before they go to the battle, they pray. Panalangin natin yung lugar. Na anumang spirito ang gumagala doon, ay mapigilan na kung ano pa man yun. Spirito ng kaguluhan, di ba? Spirito ng, alam naman natin, nasa atin ang spirito ng Panginoon. But, again, acknowledging God's presence in a place, it's an important event or important activity na dapat po natin gawin dapat. Okay? So, either of the two, pag marami nang dumating, okay, magkakaroon ng parang announcement muna kung ano yung magiging flow. Diba? So, tanongin natin si Doktora kung paano po yung magiging setup. But most likely, kapag alas 7, for example, marami ng tao, ayan, yung mga nag-a-assist, ilalagay na kagad doon sa mga nag-share ng gospel para nakakaroon na ng flow. Nakakaintindihan po ba? Halimbawa, isang tent, okay, ando doon tayo. Tapos isang tent siguro, na nando doon yung place sa mga sa optal, dental, and medical, di ba, naka-divide naman yun eh. So, ang gagawin natin, may mga mag-a-assist lang. Okay? Kasi nga, para at least nakatutok lang, yung mga titingin, doon lang sa mga tinitignan. Okay? Mga nasa ilang, ano po kaya sila, tita? Ilang katao po? Team po ni Doktora. O yun, 20.
Okay, so, syempre, imbis na intindi nila kung sino yung magtatawag pa, at least tayo na po ang bahala doon. Okay? Kakaintindihan po ba tayo? So, we need 10 pairs. So, all in all, 20. Okay? So, gawin natin siguro sa mga devotions po natin, i-try nyo nang i-practice. Okay? Sa bawat members po ng sa devotion. Tapos yung mga leaders, sila na po yung bahalang mag-check kung paano po yung mga sasabihin. Basta ipa-follow lang po natin itong, paano ba? Hindi naman yan kumbaga guideline. Okay? Pagbati, imagine niyo na kagad. Kasi oras na eh. Okay? Baka wala na kayong masakyan. Ang gagawin ko sana, parang, matawag doon? Parang skit sana. Okay? Friday. O, pwede rin. Kung gusto po ninyo, Friday ng, ano bang oras wala kang ginagawa? Ay, may makapasok kayo, no? Hapon. Walang power? Ay. O yun, mas maganda. Wala kang pasok, meron? Wala kang pasok? Ha? Ay, yung mga senior, meron kayo? Gwa-gwa, meron kayo, no? Okay lang. Yung pwede, anong oras nyo gusto? Yung di mainit na lang siguro na maaga? Huwag kayong mag-alala. Magdadala tayong tubig. Para malamig ang... Okay? So, pakitaas ang kamay yung sasama bukas. Maaga. Ay, sorry. Friday. Titignan lang. Or gusto yun ng hapon para talaga sigurado tayo, hindi mainit. Hapon? Okay kayo sa hapon. 5:00. Hindi na mainit yon. Sisilipin lang natin yung lugar at siguro mas maganda mag-pray na tayo doon sa place. Okay? Ano pa ang possible na pwede pa natin maging problema doon? Or kulang pa na pwede natin gawin? So again, ang susuotin po natin yung press uniform po natin. Press o yung kulay blue. Okay? Tapos, magdala kayo ng alcohol, magdala kayo ng tumbler para sa tubig. Okay? Tapos, yung tracks, Reynalyn, pakiprint na lang din, Although, meron na akong 200 pieces dyan, kulang yon. Okay? Pag-pray nyo na by next year, makabili na tayong sarili printer. Yan, kaya kay Ate Pat, tsaka kay Reynalyn. Oo, magkano lang naman ng, at least nagagamit natin sa gawain pag nagpiprint po tayo ng prayer slip, ng tracts, ng mga documents, ng certificates. Pag-pray ho natin yan. Okay? Question regarding sa saan kayo naguguluhan doon sa sa guideline natin. The best way for you to memorize that is to practice. Okay, tapos kinakailangan nyo ng merong kasama habang nagpa-practice. And most importantly, mag-pray kayo sapagkat hindi yan sa sariling talino ninyo. Okay, not by might nor by power but by my spirit, says the Lord. Okay? Amen po ba? So wala nang tanong? Wala na. O tayo pala tayo tumayo. Tayo pa yung manalangin. Let's pray. Lord, salamat po Ama sa oras na ito.